Ginoo, salamat kayo. Ganin gabi una, magtuo na sad mi sa imuha nga pulong. Ako Ginoo, nagampo, nga ikaw maghatag ka namo o maghatag ka nako sa imuhang Diyos nun nga kaalam. Aron na mga importante nga punto ni ini nga lesson, ako kining maimpat, pinaagi kanimo. Salamat kayo, nga tubago nimo ang akong pagampo kay kinigi pangayo sa imong gamahanan nga ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga higala o makaigsunan nga nagsunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Prayer Warrior. Saan natin ipagsabot ng Prayer Warrior? Ang Prayer Warrior, sa akong pagpamalandong, mauni siya ang mga grupo sa mga tao nga mainampuon ug nagtuok nga ang pagampo adunay gahom og ang pagampo ilaning gigamit alang sa pagampo sa mga tao nga naa sa crisis o sa bisan unsa nga sitwasyon sa kinabuhi nga ilang dalon sa pagampo tungod kay nagtuok ang mga prayer warriors nga pinaagi sa pagampo ang Ginoo mo intercede, ang Ginoo mo patiliwala o ang Ginoo mo tubag nga unsay kinahanglan ning ato nga mga kaigsunan. Pinaagi silang pagampo in an intercessory prayer. Ang Ginoo mo tubag ni anak unya ang pagtubag sa Ginoo pabor ni adtong mga tao nga naa sa krisis nga gidala sa mga prayer warriors. Og nagtuo pud gyud na ang pagampo adunay gahom og ato naman ning nahibala no nga ang pagampo adunay gyud siya gahom og tungod ni ana nga nakita sa mga prayer warriors nga ang pagampo dili basa-basa, dili lang ni siya ordinaryo nga religious nga kanang practice kundi dunay gyud siya gahom, dunay siya kanang dako kayo nga kahimuan nga pinaagi sa pagampo ang ato nga pagampo mahimo nga channel, mahimo kining usa ka dalan or pamaagi nga matabangan nato ang atong mga igsuon nga tuwa sa layo or wala po tayo kwatang ikatabang pero pinaagi sa pagampo unya ang atong pagampo hangiyoon nato ang atong Ginoo nya kay ang atong Ginoo gamhanan man kaayo sa tanan og sa iyang pagkagamahanan sa iyang paminawon ang atong mga pagampo ihatag sa Ginoo ang atong giampo para ngadto sa uban. So, mo ni ang mga prayer warriors, mo ni ang ilahang mga pagbati. Kung naagani po'y grupo sa mga prayer warriors, sa mga kababaynaan dito sa Silang, akong nahinumduman. Grabe yun ang ilahang pagkamay ng poon, diha sa Silang Cavite. Before sa Sabbath School program, every Sabbath, ang grupo sa mga kababaynaan, nidaghan na ni sila. Apila ang bisan mga batanon, mga kalalaki na nag-join na niining ilahang nga grupo. Nga sa di pa mag-hour of worship, mag-ampo sila, niya sa pag-ampo nila, dalo nila ang mga special kaayo nga mga concern o ang ilang iglesia nahimong nagamadassigon kayo. Nawala na hinoon gani ang problema sa attendance sa Sabbath School. Kaya sa iyo naman kaay sila mga tulido. And everyone in their prayers, grabe yun kayo nga ang ilang mga pagampo gi panalanginan sa Ginoo. And with that mga kapaglaom, diha na to makita nga prayer works and daghan kayo ang mga eksperyensya bisan sa ako nga personal o bisan sa siguro sa inyo mga kapaglaom. Nga kung magampo kita sa Ginoo with all our hearts, God will be gracious to answer our prayer, to bago niya ang atong mga panginahanglan, maghatag na to og dako kayong kadasig, nga musangpit kita sa Ginoo, kaya ang atong Ginoo maminaw man. Unya ang atong Ginoo gamhanan, nga to bago niya ang ato nga mga pagampo. So, that is what prayer warrior is likely to be. Nga ingon ani ni ang mga prayer warriors, they believe in the power of prayer. Nga mahangyo nato ang Ginoo nga butubag sa mga panginahanglan sa atong mga
kamimbro sa iglesia, sa ato mga panimalay, nga nagkinahanglan sa panabang sa grasya sa Ginoo. Now, ako sang basahon ang atong teksto sa pagpadayon nato sa pag-elaborate ng atong lesson karon. Ang atong memory text atong makita sa Psalms 116 verse 1 and 2. Very familiar na itong text ni siya. Nag-ingon diri, I love the Lord because He has heard my voice and my supplication. Sa ito pa, gihigugman akong Ginoo tungod kay iyahang gipaminaw ang akong tingog o ang ako nga mga pagampo, o akong mga pangamuyo. Because He has inclined His ears to me. Ang dalunggan ko no si Ginoo, iyang gikiling sa ato gipaminaw sa Ginoo gipaminaw sa Ginoo ang atong mga paghangyo. Because He has inclined His ears to me, therefore I will call upon Him as long as I live. Mao nga akong tawgon ang Ginoo as long hangtod nga buhi pa ako. So this is the prayer of King David. Yahaning pagpamatuod nga ang Ginoo dunay dakong paghigugma kaniya. Ang Ginoo naminaw siyahang mga pagampo mo na nga sa tibuok niyang kinabuhi tawgon niya ang Ginoo. Now, this happens only kung ikaw aduna kay lalom nga relasyon diha sa Ginoo. Kung ikaw aduna kay relasyon sa Ginoo. So kung mo istorya ka sa Ginoo, mga muyo ka sa Ginoo pinagi sa imo nga pagampo, nya kay amigo man mo, most likely tubagon ka sa Ginoo sa imo nga pagampo. Kay kung wala kay relasyon sa Ginoo, dili pud pwede. Matubag man siguro ka, pero diferensya gyud doon na kay relasyon sa imo nga Ginoo. Now, atong hinumduman nga kining prayer usa ni ka reliyoso nga practice. Usa ni ka reliyoso nga kanang batasan nga gi-practice sa mga Kristohanon, gi-practice nato nga mahadlokon sa Ginoo nga mag-spend ta og time of prayer nga kita makig-istorya sa ato nga Ginoo. And this is very important kayo. Nga doon na tayo gigahin nga panahon nga we have to talk to God in as if you are talking to a friend. Kana bitaw imong giisip nga ang imong Ginoo usapod nimo kahigala nga makaistorya ikaw sa imong gibati sa imong kasing-kasing. Sa bisan unsa nimo nga pagbati, you can talk to God ingon ana nga pamaagi nga nakigistorya ka sa iya, Lord, na ako'y problema. Lord, na ako'y kalipay. Lord, unsa may solusyoning ako nga problema. So, in that kind of level, nga ang imuhang pagkasuod nga pagkaamigo sa Ginoo, you can talk to Him in that manner. Unya, sa diha nga, kanunay kang mag-istorya sa Ginoo because you have an intimate relationship with God. I believe in that way, kung naatay mga pagyanguo sa Ginoo, naatay mga paghangyo, God is gracious to hear our prayer. Muni ang hitabo ni King David. Insya, I love the Lord. Kaya naminaw siya sa ako mga tingog. Naminaw siya sa akong tingog og na iyang gipaminaw ang ako nga mga pangamuyo. And God was gracious nga ang iyang mga pangamuyo, ang iyang mga paghangyo gitubag sa Ginoo. So, prayer again is a spiritual practice, a spiritual discipline nga nakig-istorya ta sa Ginoo, nga gina-practice na to sa matag adlaw. Now, another important consideration ato maning nahisgutan sa mga nangagi pa yun, no, sa ato nga mga live nga program din nga kung mag-ampo kita sa Ginoo, we are talking to God.
Kunya, kung magbasa ta sa Bible, sama sa itong lesson na itong niagi nga simana, or previous pa, I think, last week, nga, when we read the Bible, ang Ginoo nakigistorya sa toa. But when we are praying, kita nakigistorya sa Ginoo. Now, when we come to God in prayer, you put yourself, imong gibutang ang imong kaugalingon into the presence of God. So, when you come to prayer, kung mayon ka magampo ko, pag yun mo magampo ko, na nag-istorya ka sa Ginoo sa imong pagampo, imong gibutang ang imong kaugalingon sa balaan nga presensya sa Ginoo. So, every time you pray, then you are talking to the Almighty God sa imo nga atubangan, sa imo nga hunahuna, sa imo nga konsensya, you enter into a space nga ikaw nakig-istorya sa imo nga Ginoo. And the time nga imong gispend sa prayer, you spend it to the Almighty God, to the Holy God, and you must be kanang magbaton ka o kanang reverence, unsa ba nang reverence sa Binisaya, kana bitawng pagbalaan tungod kay you are in the presence of God. So remember, when you approach God in prayer, you consider that you are talking to the God of the universe. You are talking to the Holy God, the Almighty God, when you come yourself into praying to God. So, sana siya ka mainungdanon nga punto. So, when you pray, you are talking to God. But, as you continue to practice the spiritual discipline of prayer, mga kapaglaom, prayer is not only that you are talking to God, but God also, in prayer, is communicating with you. So, you see, the basic idea of prayer, you put yourself in the presence of God and talking to God. But the deeper, as you go in prayer, as you practice the discipline of prayer, it's not that only you are talking to God, but God also is also talking to you. So, here is it mga kapaglaom. Sa ako nga practice in prayer, when I go to sleep, I have to pray. Unya sa ako nga pagampo, nag-istorya ko si Ginoo, and sa diha nga nag-istorya ko si Ginoo sa ako nga pagampo, I also kanang gitagaan po nako og space nga as if God is talking to me. Nga, Lord, mo niya nga akong problema. Example, sa kay mohang kuha ni Ginoo sa akong mga problema. So, I'm trying to allow God to impress me, to talk to me in my conscience, how is His will, or what is His will sa ako nga gi-communicate sa iya. So, in prayer, mga kapaglaom, makaigsunat, dili lang magsulita nga, amahan na mo, murag i-memorize, no? Kana bang nakiksurya ka sa Ginoo ba? Diya sa pagsurya nimo sa Ginoo, especially in your personal prayer, in your personal private prayer, nga you are talking to God and you also allow God to impress you with the Holy Spirit nga makig-istorya sa imuha. So, that is the advanced way of prayer. You're not only talking to God, but you allow also God to speak to you while you are praying. So, mura mo o ga-istorya mga kapaglaom. So, prayer is not simply talking, but God, you allow also God to talk to you while you are praying. And that is why, ang ato nga mga Bible heroes, they pray not only 5 minutes, not only 10 minutes, but they pray as much to 3 hours. Imagine, sila ni Spurgeon, sila ni Dwight Moody, and some other mga pioneers or mga reformers sa Christian world.
they pray more than 3 hours every day. In the evening, before they sleep, they pray to God in their personal time with God, mga 1 hour. And in the morning, sayo po kayo sila mata, and they are talking to God that early morning for the wisdom and guidance of God. So, prayer, again, is not just simply talking to God, but you allow God also to speak to you while you are praying. And that is why, ang mga prayer warrior, muna ilahang gihimo, trying to intercede in behalf of the people nga naay mga panginahanglan. And if God is gracious, and if God is merciful, unya naluoy sa imuha nga pag-intercede, niining tao nga nanginahanglan sa imo nga pagampo, it might be dili man ta kay balo sa huna-huna si Ginoo. It could be nga ang imuhang pag-intercede niining tawhana tubago niya, og ang tao nga nagmasakiton, og ang tao nga may problema o ang tao nga wala pa makadecide sa pagdawat ni Ginoong Hesus, sa imong pag-ampo nga ang Holy Spirit mutandog nining tawhana tubagon sa Ginoo, o ang maong tao nga in the valley of decision to accept Christ, then that person will eventually make a decision because the Holy Spirit is working in the heart of these people. And it also nga doon ay mga members sa panimalay nato nga nagsakit, and we are praying intercessory prayer. Nagiusa ang iglesia, nagiusa ang panimalay. Unya, ang sitwasyon daw lisod yun kaayo, murag milagro na lang yun ang makaayo ni ining tawhana. And eventually atong makita nga through prayers ang mga imposible nahimo siya nga posible diha sa pagampo. So prayer warriors, yung nani ang ato mga prayer warriors. Unya, kasagaran sa atong mga prayer warriors tubagon sa Ginoo, kay they are people who dedicate themselves sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo, very faithful nga ang ilang nga pagampo pagatubagon sa Ginoo. So, mga kapaglaom, remember that prayer, the more you pray, sa ganina, the more nga adunay gahom. And that is what prayer warriors believe. And we must also believe nga if we pray to God more constantly, then we have more prayer. Even sa method sa evangelism, the most successful method in evangelism is not on the many strategy nga ato nga gihimo, but the best and the most successful method, guaranteed method in evangelism is prayer. So prayer is very powerful, mga kapaglaom. Now let's go to Sunday. Now, in Sunday lesson, we have here faithful Daniel. Nagtuo ko nga sinati nakaita sa story ni Daniel. Ang story ni Daniel nga atong nahibalaan, very famous kayo, nga gidala sila dito sa Babylon, kaya nabihag sila, unya silang pagkabihag, pakanon sila niya atong mga pagkaon nga wala nila naanad nga pagkaon nga gidili sa Ginoo. Nangayo lang sila og I think 10 days, I guess 10 days, moy ako na hinumduman sa ato nga Bible story. Unya gitugot ni Aryok, I don't know if it was Aryok, nga ilahi gyud sila og pagkaon, and after 10 days ni come out nga they are 10 times more wiser than the rest of those nga mga binihag nga nikaon sa mga lamian nga pagkaon sa hari. And you know the story nga si King Nebuchadnezzar gitagaan siya og damgo, unya nakalimot siya siyang damgo. And all the wise men in the kingdom of Babylon gitawag. Kay gusto siya nga makisultian siya og unsa tong iyang gidamgo, unsa iyang kahulugan. And so far, no one can reveal to the king unsa ang iyang damgo nga nalimtan. Imposible yun po kayo.
Nya usaw niyo pag-interpret kun dili magsulti ang hari ug sa tong iyang nga damgo. Kung makasulti lang unta ang hari, then they can interpret and there would be a lot of interpretations. But King Nebuchadnezzar, as we know from the story, nakalimot yun siya. And you know the story nga, the king has ordered nga patyoning mga wise men, and even Daniel and the three Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be among that will be killed kung dili sila hatag sa damgo sari nga nalimtan niya o ang kahulugan. Now, faithful Daniel, si faithful Daniel, ni hangyo nga di-extend lang og 3 days. Then, si Daniel, nagampo siya si Ginoo. And with his 3 friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. So, they were 4 of them. They are praying to God to reveal the dreams of the dream of the king and what is the interpretation. So, now we find that prayer ni Daniel, very specific, nangayo sila, Lord, give us the dream of King Nebuchadnezzar and give us the interpretation. Now, this happens nga si Daniel nagampo sa Ginoo, unya kay si Daniel, suod man siya sa Ginoo, silang upat nga mga mahinadukon sa Ginoo, nagampo sila sa Ginoo, og ang Ginoo wala magmakuli nga gitubag ang ilaha nga pagampo. So you see, if Daniel is not having a close relationship with God, then how would God reveal to Daniel the dreams of King Nebuchadnezzar? So, very important, intimate relationship with God, nga kung mo adto sa Ginoo, magampo kita unsay atong mga panginahanglan. If you have that strong relationship with God, God, by His grace, kung iya po nga kabubuton, iya nang i-grant. And it saved Daniel, his 3 friends, and the wise men of the kingdom of Babylon. So you see, prayer, a faithful prayer, a faithful prayer of Daniel. Unya, faithful po si Daniel sa pag-alagad sa Ginoo, ang iyang gihangyo sa Ginoo gitubag. So mga kapaglaom, how is your experience with God? I believe you have prayers nga gitubag sa Ginoo. I also have a lot of prayers nga gitubag sa Ginoo. So makasalig yun sa Ginoo nga kung moduol kita niya sa pagampo, He is going to answer our prayers. Especially kanang mga pagampo nato nga makapaligon sa atong nga pagalagad. Dili lang kay agampo ta kay murag nangayo ta og luxury o nangayo ta og something nga mura og kana lang pangayo sa mga butang nga dili pod ikapaligon sa atong nga pagtuok kay makita po si Ginoo nga basin og magran ka nining mga luxurious ni mga gipagampo mawala unya ka, it would be wise nga magpabilin lang ta nga ingon ani ang atong nga kahimtang. Pero kung tugutan si Ginoo nga atong pagampo, siguro ang uban nato gustong magampo nga daghantang kwarta aron makatabang ta sa bulaton si Ginoo, that is a good prayer. Pero kung nakita si Ginoo nga kung makwartahan ka, makalimot ka, maybe the Lord will deny that prayer. But for those nakita si Ginoo nga iyahang panlanginan kay mahimong katabang sa buluhaton si Ginoo, I believe the Lord will multiply their blessing. Pero kung kita dili man i-multiply itong blessing, okay lang, tagaan tagmaing panglawas si Ginoo, makabuhat siya lang buluhaton, siya iyahang buluhaton kay iya na puntang tagaan og maayong lawas. So, whatever it is, mga kaigsunan, God knows what is best for us. But the point this evening, nga ang mga faithful nga mga pagampo sa iyahang mga katawhan, God would lessen iyahan ang pagatubagon. You know, dunay pagampo na ko sa una makigsunan, bisag ako gani, nagdoduha nga tubagon makani si Ginoo. But anyway, ang gaampo me with the elders sa church, deacons, and the family, sa usa na to kigsuon nga akong gitanaw mura og mamatay na gyud kay grabe gyud kayo. But
his wife, very positive yun kayo nga, pastor, mag-ampo na pastor, kay aron nga, kining ako ang pinangga nga banak, mabuhi pa ni siya, ma-extend ang iya nga kinabuhi. Bisag kadyot ang ma-extend ang kinabuhi, basta makasaksi lang ko nga makasal siya sa ikining anak niya nga kinamanghuran nga babae maminyo. O, murag rare pod kayo makigsunan nga sitwasyon yun. So, with the elders, dito me, nampuan na mo itong igsoon na to, nga akong gitanaw, murag di naman siguro ni mabuntagan. But anyway, ang hangyo sa iyang asawa, unyag istorya po na ko itong tiguang nga lalaki, igsoon na to sa paglagad, unya, tay, mo usaway mo hangyo tay. Iyon siya nga, di na siya katubag, pero minaw pa siya. So, gampo may makiigsunan, gi-anoint na to, dayon humanog anoint, we believe nga after sa prayer, God will be gracious. So, pauli ko makigsunan sa among lugar, kay it was a town away, o sa kalungsod sa akong gipuy-an, sakop sa distrito nako sa una. Mga kapaglaom, while I was on the bus, pauli dito sa pikas nga lungsod sa among puluyanan, nagampo ko nga Ginoo, mura og apiki magyud kayo tong igsoon na nako sa pagalagad. Pero kaluyan mo lang Ginoo kay grabe ang pagtuo sa iyang asawa, grabe ang pagtuo sa mga kaigsunan, kung imo pang kaubuton mabuhi. Pero murag nagduha-duha ko sa akong hunahuna mga kaigsunan. Pero anyway, we pray. Pagkasunod adlaw, wa may balita nga namatay. Pagka ikatulog ka adlaw, miadto ko makigsunan. Pagbalik na ako nasaksihan nga ang atong igsoon nga tigulang nga lalaki na notpick na siya makigsunan. Kay naulian na dahil siya. Then 1 month later, ang iyang anak nga babay, gipaminyo din nila sa silbing ilahang pong nagustuhan sa uyab ni adong anak si ilahang nga babay. So naminyo sila. And on that wedding day, ang ako nakita makigsunan, human yun og kasal. Kaya nag-request magud ang magtiayon kato si Lulak nga makasaksi lang yun unta ang iyang bana kay mooy gitingwa siyang bana nga makasaksi lang yun unta sila nga makasal ang iyang anak niya paghuman na pwede na siyang mupahulay. Mga kapaglaom, ang ilaha nga gi-request sa Ginoo, mo po'y among gipangayo sa Ginoo sa among pagampo niya itong panahon na kung magkasal sa buntag, paghapon, si Lulo, atong igsuon sa paggalagad, ni pahulay siya. Pagbalik na kong bisita sunod adlaw, niingon si Nanay Pastor. Gipangayo na to si Ginoo nga makakita ra gyud si tatay nga makasal iyang anak. Nya magkasal, ni pahulay siya. Mga kapaglaom, there is power in prayer. There was that group of elders, deacons, and brethren, we prayed to the Lord to ask the Lord nga i-extend ang kinabuhi natong igsoon o gi-extend yun mga kaigsunan o sumala sa ilang gihangyo mora pod ang natuman. Mga kapaglaom, there is power in prayer. When we pray together, earnestly seeking for the answer or seeking for answer or seeking for the power of God to grant for our request, it is possible mga kapaglaom nga iyaha nga tubagon. So, again, prayer is very powerful. Just like the prayer of Daniel, gitubag si Ginoo ang iyaha nga pagampo in so many occasions sa kinabuhi ni Daniel. And it could happen to us. Last mga kapaglaom, sa Monday lesson na to, the posture of prayer. Unsa kuno ang posture sa prayer? Now, dito sa itong lesson, kung inyo nang ibasahon, doon ay mga pagampo, pwede ta nga magluhod. Okay nang magluhod ta nga magampo mga kaigsunan. We have David, nga nagampo, nga nagluhod. Si Jesus, nagampo, nga nagluhod. Si Daniel, nagampo, nagluhod, katulo sa usa ka adlaw. And some other Bible characters, nagampo sila nga nagluhod. Ang posture makaigsunan, nahimo ni siyang importante because when we kneel
in the presence of God, it means nga ni humble ka sa imong kaugalingon, sa imong pag-acknowledge sa presensya sa Ginoo. And that is okay kayo mga kaigsunan. So kung mag-ampo ta nga magluhod, okay po kayo na. Now, di apoy mga situation nga gisite mga kaigsunan din sa itong lesson nga kung mag-ampo ta nga magtindog, okay na po gihapon. Example ini si King Josaphat nga nag-ampo mga kaigsunan sa diha nga sulungon sila sa mga kaaway nila ni adto nga panahona. Si King Jehoshaphat, mga kapaglaom, nag-ampo sila with the congregation, nagtindog sila, unya nangamuyo sila sa Ginoo, and the Lord was gracious, gidungog ang ilang pagampo nga nagtindog sila, nagampo, nangayo og tabang sa Ginoo. So, gitubag po sa Ginoo mga kaigsunan. Then doon na po yung mga pagampo nga atong makita rin sa Bible nga sa diha nagampo sila sa Ginoo, miyukbo sila dito sa yuta. So, niana yung mga example. Si Abraham, gahimo ni ana, kinsa pay lain nga mga nagampo nga naghapa makigsunan. Even Daniel, nagampo po si Daniel nga naghapa. So, brothers and sisters, ang posture sa pagampo, whether you stand, whether you kneel down, whether maghapa ka makigsunan, wala na siya problema. All of that gesture, all of that posture, kana nagpasabot nga niyukbo ka sa presensya sa Ginoo with reverence sa iya nga presensya. Now, sa atong nga church, in our church, natay nagamit na ito ni. Sa panahon sa pagsimba nato, doon natay panahon nga magdungan po tayong pangluhod. Doon na po yung panahon nga magtindog rata. So, all of that is okay makigsunan. Nganong gihimo man yun nato na nga doon ay pagtindog, doon na po yung nagluhod, kay kana siya, acceptable man na siya tanan sa atubangan sa Ginoo. Kung ang decorum sa church, nakasabot ang church, kini nga panahon na, mangluhod ta, maipod nga musunod ta sa decorum. O niya, aning panahon na mutindog ta, maipod nga magtindog ta, kay lahip pod kayo nga magpalahit ta nga magluhod. Wala man po musaway nimo nga magluhod ka, pero maipod to nga musunod ta sa order sa decorum sa church. Brothers and sisters, this time, mangluhod ta sa pagampo, so you kneel down together. Brothers and sisters, manindog ta sa pagampo, okay po na sa makigsunan. Pero kung musupak yun po ka nga magluhod ka o magtindog ka kanunay, nobody nga mo-question mo na, pero you can be out of decorum nga wa kami sunod sa tradisyon nga gi-adapt sa church ni anang panahona sa pagampo. So, I would advise nga murag dili pod kayo balikwaot, musunod ta sa gikasabutan sa decorum sa iglesia. Kung mag-ingon ang iglesia nga, ang opening prayer, ang closing prayer, ang tanang prayer magluhod, okay na. Ug moingon pa na iglesia nga, tanan nato nga po, magtindog na ta, wala po na siya problema. Pero we have the decorum in the church nga atong gisunod, nga doon na po'y magtindog, doon na po'y lingkod, doon na magluhod, na po'y magtindog, okay na. And even David, doon ay panahon nga nagampo siya, nga naglingkod siya diha sa atubangan sa Ginoo nga nagampo. So, no problem, whatever nga purma sa imong nga pagampo. Kay bisan magsakay ka sa sakyanan, pwede kang magampo. Kay gingon biya sa Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So kung pray without ceasing, kung ato ning i-adapt, so dili ta makalakaw, kay magsigira gyud ang luhod sa tanan nga panahon. So we can adapt in whatever situation. For my practice, before I sleep, human sa worship, when I go to my personal prayer, I lie down and talk to God, even 30 to 1 hour, then makatulog na lang ko makaigsunan nga nagampo. Then after that, makamata ko kadlawon or alas 12 sa gabi, then I start praying again. Wala na ko nagluhod makaigsunan. I was just lying on my bed, just talking to God. You can do that. There is no problem whatever posture in prayer nga gusto nimong pagahimon. But of course, sa simbahan, naatay decorum nga gisunod. And it's advisable to join
with what is approved decorum sa ato nga iglesia. So, ug wala po'y sala, mga kaigsunan, kung unsa ang imuhang i-adapt nga style sa imuhang nga pagampo. So, brothers and sisters, tonight, gamay na lang ato nga oras. This is to remind us nga prayer is important. And if it is possible, mahimo punta-unta nga mga prayer warriors nga sa atong kaugalingon, mahimo tang prayer warrior para sa atong mga panimulay, sa atong mga igsoon wa pa sa pagalagad, sa atong mga igsoonan nga nag-backslide, sa atong mga anak nga nagtubo, o atong mga anak nga nabulag na nato silang mga trabaho, o mga anak nga naay mga pamilya, we can be a prayer warrior. Kaya nga ato nga mga pagampo, dili na sayang mga kaigsunan. We can intercede for other people nga ang Ginoo maluoy sa ilaha. That is why din sa South Western Philippine Union Conference, every morning yun na, sa atong nga devotional, doon na tayo time nga i-google na to sa pagampo. Tanan yun nga mga request, nga naay nag-request nga nagmasakiton, naay nag-request nga mo-take og exam, naay nag-request nga naay magwalik, naay nag-request nga mobiyahe siya. So gilista na siya diri mabuntag. Amo nang gidala sa pagampo because we believe that in our prayer of intercession para ni ini mga tao nag-request og prayer, God will be gracious to them. Unya ang Ginoo nay mo balanse. Gani may mga tao naghangyo para ani niya unsa ka ni, and the Lord in His best way in trying to look into that situation, iyang tubagon ang mga pagampo nga ikaayo sa ato nga igsoon. So mga kapaglaom, daghang kayong salamat sa inyong time. Magkita na sadta karong o baabot nga Merkules sa ato nga pagpadayon sa atong pagtuon sa takna sa pagtuon matagabi. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Let us bow our heads for prayer. Ginoo, salamat kayo. Ganining gabi una, among natunan ang imong pulong mahitungod sa prayer warriors. Kaya importante sa pagampo o importante nga kami muampo sa among mga kaigsuunan, mga minahal sa kinabuhi, kay kini dako og kahimuan. Ug andam usab ikaw Ginoo nga maminaw ug mutubag sa among pagampo para sa uban ug bisan para pod sa among nga kaugalingon. Ug salamat Ginoo nga imong tubagon ang among pagampo bisag unsa ang amo nga posture sa pagampo. Magluhod ba mi, muhapa ba mi sa yuta o sa salog, or magtindog ba mi, or maglingkod ba mi Ginoo. Ikaw Ginoo, imong gipaminaw ug unsa ang importante nga mga hangyo namo sa amo nga kasing-kasing, dili ang amo nga porma. Pero kung aduna gyud higayon Ginoo nindot nga mga lugar nga makaspend mi og prayer ni anang lugar, mas maayo sad kayo kana Ginoo. Ikaw man nasayod sa tanan, amo lang gitugyan kanimo nga amo nga mga pagampo ni gabi una imong pagatubagon. Og salamat Ginoo nga magpanalangin ka sa mga kapaglaom, makiigsunan, mga higala nagsunod sa takna sa pagtuon. In Jesus' name I pray, Amen.